Alright, kumusta na po mga ka-explore at mga kababayan dito sa Pilipinas at hanggang sa mga nasa iba't ibang dako ng mundo, sana po nasa mabuting kalagayan po kayo. Ano po? At ako'y nagpapasalamat din po sa laging pagsuporta dito sa aking maliit na YouTube channel. Sana po maayos po ang kalagayan ninyo at laging masaya. At para naman po sa ating mga silent viewers, hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe na rin para lagi po tayong may ugnayan sa isa't isa. Lubos po ang aking pasasalamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, alam niyo po ba na meron pong banta na pwede pong bumagsak ang Pilipinas? At sino naman ang pwedeng makagawa nito? Yan po ang pag-uusapan po natin sa maikling video na ito. Ang totoo niyan, sa kasalukuyan po ay nasa mabuting kalagayan o nasa magandang kalagayan ang bansang Pilipinas. Maganda ang ekonomiya, maayos ang pamamalakad ng kasalukuyang administrasyon, pero may nagbabanta po. May nagbabanta na maaring bumagsak ang bansa dahil sa iilan. Ayaw ko na nga sanang magsalita o pag-usapan ng tungkol dito, pero parang lalong lumalala po. Lalong lumalala ang ganitong sitwasyon, kung saan napapanood na po tayo, nakatingin na po sa atin ang iba't ibang bansa. Nakatingin na po ang mundo sa atin. Kilalang kilala po tayo mga Pilipino nitong mga iba't ibang lahi. Kilala po tayo bilang mga mababait, masipag, at mapagkakatiwalaan. At yan naman po ay napatunayan na nitong mga ating mga OFW, lalong-lalo na po itong mga kapatid po natin na nagkalat po sa iba't ibang panig ng mundo. Ayun na nga, pareho lang pala yun, ano? OFW at saka nagkalat sa iba't ibang panig ng mundo, pareho lang pala yun. Well, anyway, isa pa po ay ang pagiging magalang. Nako, seryoso po ito. Yan po talaga ang tunay na Pilipino. Dito po makikita o maobserbahan kung ikaw ay isang tunay na Pilipino o hindi, ang pagiging magalang. Pero ang nakakalungkot, parang nawawala na yan sa iilan. Iilan lang naman po yan. At in general, mabuti pa rin at magalang pa rin ang mga Pilipino. Pero alam niyo po ba na nagdadalawang isip na po ang ibang lahi? Nagdadalawang isip na po ang ibang lahi at yan ay dahil sa kanilang nakikitang bangayan, bakbakan sa politika na lubhang nakakaabala na po para sa kalagayan ng bansa. Unti-unting nagkakaroon ng agam-agam. Ang takot ay nararamdaman na ngayon nitong mga foreign investors. Parang takot na silang maglagak ng negosyo dito sa ating bansa dahil nga po sa lalong tumitinding bakbakan nitong mga politiko. At nakikita na rin po ng buong mundo ang kawalang-hiyaan ng iba. Kung bumanat kasi ay hindi lang po basta below the belt, hanggang talampakan na po. Na kung ang ibig sabihin niyan ay sagad-sagaran. Mura dito, mura doon, banta dito, banta roon. Umabot na nga po sa punto na pati ang ating presidente ay pinagbantaan na. At ang masaklap dito, yung kanyang vice presidente pa po ang gumawa ng pagbabanta. At eto na nga ang magiging epekto nito. Kaya nga po nang nabanggit ko kanina na maaaring magdalawang isip na po ang mga foreign investors na maglagak ng kanilang negosyo dito sa ating bansa. Nakakaramdam na po sila ng takot dahil nga po sa mga naririnig nila ng mga pananalita mula sa iilan, kung saan nakakalimutan na ang salitang paggalang. Mga kababayan, huwag nating hayaan na magpatuloy ang mga ganitong mga gawain ng iilan. Makisa, labanan, puksain ang mga ganitong ugali at gawain para sa ikagaganda at para na rin sa ikatatagumpay ng pamahalaan. Ang hangarin po ng pamahalaan ay iangat hindi lang po ang buhay ng bawat Pilipino, kundi pati ang estado ng buong bansa sa pandaigdigan. Ngayon, paano naman po natin lalabanan ito? Maganda po yung naging mensahe at paalala ni Commodore Tariela ng Coast Guard. Panuorin po natin. Ang concern ko po
kapag nag-elect po tayo, kasi for so many elections na dumaan, ang West Philippine Sea, hindi naman natin naging concern to eh. This is the only time that we're going to have a national election, midterm, na ang West Philippine Sea may kamalayan na ang bawat Pilipino. Alam na natin kung paano tayo binubuli ng China. Alam natin na ang mga mangingisdang Pilipino ay patuloy pa rin nahihirapan mangisda dito dahil sa harassment nila. So, if we're going to elect senators, congressmen, or even local government unit executive, siguraduhin natin wala ni isa sa mga to ang uupo dahil pro-China sila, dahil hindi sila pro-Philippines, at hindi nila isinasaalang-alang ang ating Armed Forces of the Philippines, ang Philippine Coast Guard, and ordinary fishermen. Reno, halimbawa kayo, tinitingnan ko kanina, sa halagang 1.2 million, makakabili na ng jet ski. Yung bang tokenism na nangangako na ipagtatanggol, lalaban ng batayan o gera, paano natin madedetermine na kung totoo ang kanilang sinasabi at kumpara sa kanilang posibleng gawing aksyon? Alam mo ngayon, sir, hindi mo na maluloko ang Pilipino na magje-jet ski ka para pumunta ka sa West Philippine Sea. Because for more than 3 years na ipinakita natin sa mga Pilipino kung ano talaga ang kalagayan ng West Philippine Sea, wala nang Pilipinong mabubudol na sasabihin mo magje-jet ski ka, dala mo ang Philippine flag to counter China. Ayan. So, dito pa lamang ay parang sinagot na po ni Commodore Tariela yung tanong kung sino ang taong pwedeng magpabagsak sa ating mahal na inang bayan. Tandaan po ninyo mga kababayan, mga ka-explore, tayong mga nagmamahal sa bansa, tayo din po ang pwedeng magsalba para hindi tuluyang mawasak ang ating mahal na Pilipinas. Makipagtulungan, mag-iisa, at bumoto ng tama, ibasura ang mga binanggit ni Tariela. Ang inyong mga komento ay mahalaga. Bukas po ang comment section natin para sa public opinion. Maraming salamat po sa muling panonood. So, Ginoong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan.